Pinakitaan kayo ng ebidensya, blank check ang ibinigay ng mambabatas kay Bongbong Marcos pagdating sa 2025 budget. Ito ang dapat niyong pagralihan. Dito kayo dapat sumisigaw ng impeach. Ito ang dapat i-impeach. Ito ang ka-impeach. Yung mga nagrally kahapon at yung magrarally sa darating na araw daw dyan sa simbahan dyan sa EDSA. Asan kayo ngayon? Tahimik kayo. Ito, tahasang pangbubudol. Ito dapat ang sinisigaw ninyo. Impeach Bongbong. Sapagkat ito ay culpable violation of the Constitution. Meaning, alam niyang illegal yung kanyang pinirmahan, pero pinirmahan pa rin niya. Ito ngayon dapat ang sinisigaw ninyo. Kung ang puso ninyo talaga ay para sa mamamayang Pilipino, pinakita na ni Pangulong Duterte yung pinakamatibay na ebidensya na araw-araw binubudol tayo ng Marcos administration. Magandang gabi ho sa inyong lahat at happy Sunday. Today is January 19 at sa ating mga kababayan dyan sa Cebu, maayong gabi sa inyong lahat at Viva Nazareno, Pit Senyor. Marami pong salamat sa lahat ng aking nakasama at nakahalubilo kahapon dyan po sa Cebu at aking nga po kayo nabisita. So, ito na nga po, linabas na ni Pangulong Duterte ang kanyang pinangahawakan na matatawag nating smoking gun na talagang napakabigat na pruweba kung paano tayong isinasalaula at patuloy na binubudol ng Marcos administration kasama ng kanyang mga kaibigan at kakampi dyan sa Senado. Pinakita po kagabi ni Pangulong Duterte doon sa kanyang pakikiusap sa inyo sa Bastard Dabawenyo, ito pong kopya ng By-Scam Committee Report. Ito po yung naging dahilan kung bakit nagkaroon ng tinatawag na enrolled bill o yung ating pong 2025 budget. Makikita nyo po rito, may mga blanco. Basahin ko lang po Halimbawa po, yung after the acronym NIA, delete the amount in figures. Burahin daw po yung figures ng 74,570,743,000 pesos at palitan ng blanco. Blanco. 74 billion pinabubura at pinapapalitan ng halagang blanco. Tama po si Pangulong Duterte nung sinabi niya na hindi ito pwede, hindi ito naaayon sa saligang batas. This is an abandonment of a sacred duty and constitutional duty of our lawmakers na bantayan ang hanggang sa isang sentimong pera nating mga Pilipino. Ito po, hindi na nila maitatanggi ito. Nakikita po niyo yung mga pirma. Pirmado po ito ng mga senador at kongresistang bahagi ng By-Scam. Ito po yan. At wala hong matibay at magiging legal na paliwanag dito kung bakit ito blanco. Sapagkat nung ito po ay pinirmahan na, meaning ratified na po ito ng contingent ng Senado at ratified na po ito ng contingent ng House of Representatives, ito na po yung tinatawag na enrolled bill. Magtataka ngayon ng sambayan ng Pilipino. Ang ating pong budget ngayong 2025 ay 6.32 trillion. Ito po ay pinirmahan ni Bongbong Marcos noong December 30, 2024. Ito po ay 2 weeks ago lamang. Paano ka nagkaroon ng 6.32 trillion pesos na figure bilang ating budget, panay blanco? Pipilitin ko pong ipaliwanag ito sa pinakasimpleng pamamaraan na kaya ko Yung budget po kasi maraming natatakot dito, akala nila napakahirap, napakasalimuot. Hindi po. Ginagago na po tayo, mga Pilipino. Tayo po'y patuloy na binubudol. Ang budget po for 2024 ay 6.32 trillion pesos. Paano sila nagkaroon? O how did they arrive at 6.32 trillion pesos budget?
and figure, ang dami dito na nakita ni Congressman Sid Ungab na mga blanco. Base sa kanyang initial na pagsasaliksik, 11 item lamang po yung blanco, pero marami pa. Ito pa lamang ang kanyang ibinibigay at napapakita sapagkat ang budget po natin ay around 222 pages yata, more or less. So balik po tayo sa budget. Bakit po mahalagang nakikita nyo itong in-expose ni Pangulong Duterte? Sapagkat ito na po ang budget ng Pilipinas. Blanco. Tapos ang pinirmahan ni Bongbong Marcos ay 6.32 trillion pesos. Paano siya napunta sa 6.32 trillion pesos kung napakaraming blanco? Halimbawa, mga kababayan, habang kayo po ay naghahaponan, samahan ko kayo. Pasimplihin natin itong diskusyon sa budget. Tanungin po ninyo ang inyong anak, kung meron po kayong anak na elementary ha, tanungin po ninyo siya. 1 plus 1, sasagutin po kayo nun. Sigurado yan, tiyak yan, 2. Dahil 1 plus 1 ay talagang 2. Pahirapin po natin para masubukan ninyo yung galing ng anak ninyo sa math. Tanong nyo po sa anak nyo, 2 plus 2, sasagutin po kayo, pihado yan, nakakatiyak din po ako, 4. Tama na naman. Gawin nating mas mahirap. Tanungin po ninyo yung anak nyo, 3 plus blank. Yan po ang tanong nyo sa anak nyo. Pagalitan ninyo pag hindi niya kayo sumagot. 3 plus blank equals ilan? Yun o ang naging resulta nitong pangbubudol ng vice cam. Tanungin po ninyo, mga kababayan, ganito po kasimple ang aking pagpapaliwanag dito sa mga blankong ito. 3 plus blank, ito po ang ginawa ng Bongbong Marcos administration. Ito po ang ginawa ng mga mambabatas. 3 plus blank is equal to 6.32 trillion pesos. Ganun po kagagaling at henyo sa mathematics ang ating mga mambabatas. Yung blanco na lalagyan nila ng final amount. Pero mas magaling ang ating Pangulo dahil sa kabilat ng blankong ito, napirmahan niya, pinirmahan niya, alam niyang kulang 6.32 trillion pesos ang ating budget ngayong 2025. Kaya Jocelyn Grefalda, mabulok sana sa kulungan lahat ng mandarambong. Jocelyn, hindi na natin bubulukin. Bilang senador ninyo, ibabalik ko ang death penalty. Huwag na natin silang bulukin sa selda. Ating ibalik ang death penalty sa lahat ng mga mandarambong sa gobyerno. Si Ellen, tama po kayo, Ellen. Ipa-impeach na yung BBM na yan. Sobra na. Balikan po natin yung impeachment. Meron pong mga kumikilos na impeach. Sara, asan kayo ngayon? Pinakitaan kayo ng ebidensya, blanco. Blank check ang ibinigay ng mambabatas kay Bongbong Marcos pagdating sa 2025 budget. Ito ang dapat nyong pagralihan. Dito kayo dapat sumisigaw ng impeach. Ito ang dapat i-impeach. Ito ang ka-impeach. Yung mga nagrally kahapon at yung magrarally sa darating na araw daw dyan sa simbahan dyan sa EDSA. Asan kayo ngayon? Tahimik kayo. Ito tahasang pangbubudol. Ito dapat ang sinisigaw ninyo. Impeach Bongbong. Sapagkat ito ay culpable violation of the Constitution. Meaning, alam niyang illegal yung kanyang pinirmahan, pero pinirmahan pa rin niya. Ito ngayon dapat ang sinisigaw ninyo. Kung ang puso ninyo talaga ay para sa mamamayang Pilipino, pinakita na ni Pangulong Duterte yung pinakamatibay na ebidensya na araw-araw binubudol tayo ng Marcos administration. Ito ang labanan ninyo. Hindi yung political persecution na tinutulak ninyo. Ulitin ko, yung mga gagawa po ng kilos protesta na i-impeach daw si Inday Sara Duterte, ito po ang labanan ninyo. Blanco po yung ating budget, bilyong piso ang allocation, blanco. Tanong po ninyo, yung mga magrarally, kahit tanungin ko kayo ngayon, 1 plus 1, 2, 2 plus 2, 4, 4 plus blank, ilan? Baka pareho na lang din po kayo ng member ng Vice Cam. Mag-iimbento na lang kayo doon sa katanungang 4 plus blank,
kayo na hong bahala maglagay kung magkakanong gusto ninyo. Ganyan po kasalaula ang budget process na pinagdaanan at ginawa ng ating mga tiwaling mambabatas noong nakaraang taon na nagresulta sa 6.32 trillion pesos yan constitutional budget natin ngayong 2025. Kay Goto, grabe, talamak korupsyon ngayon, tapos ang iba dyan, bulag-bulagan na lang pag tinatapalan ng pera. Marami pong ganyan. Kaya Goto, ang sinasabi ko nga, doon sa mga magrarally di umano, dyan sa EDSA Shrine, sa mga darating na araw, ito ang isigaw ninyo. Ito ang kundanahin ninyo. Bilyong-bilyong piso ng pera nating mga Pilipino ninanakaw lamang. Naggagawa sila ng isang blankong Vice-Cam committee report na nagiging pundasyon ng ating taunang budget. Ito labanan ninyo, hindi yung political persecution, hindi yung inaaway ninyo si Pangulong Duterte. Ito na nga, inilabas ni Pangulong Duterte. Ito ang labanan ninyo. Dito tayo magsama-sama. Kay Gabriel Duvois, sumakit puso at dibdib ko. Tama na ang panggagago sa Pilipino. Tama, Gabriel. At ito ilinalabas natin dahil sabi ko nga, kaya maraming nakasubaybay sa ating mga pahina sa social media dahil nagbibigay tayo ng makabuluhan at tamang impormasyon. Sinisikap ko pong pasimplehin ang usapin nitong linabas ni Pangulong Duterte at ni Congressman Sid Ungab. Thank you, Congressman Sid Ungab. Isa kang tunay na may malasakit sa bansang Pilipinas at may pagmamahal sa Pilipino, katulad rin ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Si Sid Ungab ho kasi, i-lay down ko lang yung kanyang qualification. Expert po ito sa pananalapi. Dahil nung kanyang buhay bilang pribado noon, banker po ito, bankero po si Congressman Sid Ungab. At nung kanyang stint sa Kongreso, siya po ay nag-chairman na ng Ways and Means Committee ng House of Representatives. At higit sa lahat, si Congressman Sid Ungab ng Davao ay 2 beses nang naging chairman ng Committee on Appropriation. Alam na alam niya to. At sa aking pakikipag-usap, pakikipagpulong kay Congressman Sid Ungab, kasama si Pangulong Duterte nung nakaraang gabi, sabi ko nga sa kanya, Kong Sid, baka naman tradisyon na sa Vice-Cam Committee na blanco-blanco. Sabi niya, hindi. This is the first time na blankong ganito ang ginawa ng Vice-Cam. At narinig din ni Pangulong Duterte yung aking tanong. Sabi ni Pangulong Duterte, Panyero, alam mo naman, pagdating sa pananalapi, kahit 1 sentimo dapat merong mananagot. At ito nga ho, yung ating sinusulong sa hakbang ng maisog, yung transparency and accountability. Ang tanong, ang budget process po natin, ayon sa saligang batas, ang lahat ng appropriations bill ay dapat nagmumula sa House of Representatives. Sa mababang kapulungan, wala po tayong debate ron. Tapos po doon ay iaakit po yan sa Senado. Magde-deliberate din ang Kongreso, ang Senado, at magkakaroon po etong Vice-Cam, hindi po ito talaga kasali sa budget process. Wala pong kapangyarihan ang Vice-Cam na baguhin yung binalangkas na ng mababang kapulungan at ng Senado. Subalit dito sa administrasyon ni Bongbong Marcos, makapangyarihan ng Vice-Cam. Hindi lamang nila binabago, yung gagamitin ko yung termino ng ating mga kaibigan dyan sa Makati Business Club. Hinayjack ng Vice-Cam yung budget recommendation ng Executive Department. Tama po yun. Subalit sa paglabas ng ebidensyang ito, hindi lamang po hinayjack ng Vice-Cam. Tayo po ay araw-araw biktima ng pandarambong ng mga tiwali sa gobyerno. Blanco po yung mga halaga, bilyon-bilyon po ito pag tinotal ninyo. Higit sa 500 billion pesos ito blanco. Ang tanong, itong blankong ito, pinirmahan pa rin ni Bongbong Marcos. At meron silang dinabas na meron ng mga figure yung blanco. Kung tayo'y galit na dito sa tinatawag na third chamber, itong BICAM, yung Vice-Cam, meron ho tila lumalabas na fourth chamber. Meron pang pang-4 na layer dahil paano nagkaroon ng figure itong mga blanco.
Paano umabot ng 6.32 trillion pesos ang 2025 budget? Saan hinugot ng Executive Department? Yung 6.32 trillion, blanco nga eh. Blanco nga eh. Kay Joel BC, pwede po yan grounds for impeachment. Talagang pwede po ito. Yung ginawa ni Bongbong Marcos is a culpable violation of the Constitution. Meaning, sinadya niya, alam niyang nababiolate niya at nalalabag niya ang saligang batas, pinirmahan pa rin niya. Ito yung mga dapat nating nagsasama-sama at sinasabing impeachment ang katapat nito. Bilyon-bilyong pisong halaga po ito. Kay Mixtures, Attorney Garapala na talaga dyan sa Congress. Hawak lahat ni Martin. Bakit ba takot sila sa kanya? Sapagkat lahat po sila. Tila lahat sila dyan sa Kongreso with the exception of very rare gentlemen like Sid Ungab. Mukhang namantikaan na po sila. Blanco po ito. Tingnan ninyo maigi. Blanco. Tanungin nyo uli, yung mga nagnais mag-rally. Eto na ho, Marcos Jr., step down. Kota ka na. Hindi lang ho kota. Sobra-sobra na. Talagang dapat mag-step down kung may hiya pa at may pagmamahal pa sa Pilipino. Blanco ho ito. Ibig sabihin, meron pang isang hanay o meron pang isang grupo diyan sa Kongreso o diyan sa Malacanang na merong binigyan ng kapangyarihan punuan itong mga patlang na sadyang iniwan pagdating po sa bilyon-bilyon na allocation. Sino-sino yan? Ano ang inyong otoridad o ano ang inyong kapangyarihan para punan itong mga blanco na sadyang iniwan ng Vice-Cam? Ito po ay pirmado ng mga miyembro ng Vice-Cam ha? At nandito po yung mga pangalan nila, yung mga pumirma. Hindi po ito gawa-gawa ni Pangulong Duterte ha? Galing po ito sa record mismo ng House. So makikita ninyo, ito yung ating mga dapat singilin. Nasaan ang puso ninyo? Bakit kayo pumirma ng isang blankong BICAM report? Blanco eh. Malinaw po yan. It's an abandonment of their constitutional duty to safeguard the public coffers, the money of the Filipino people. Kay balitang hopya man ni Popcorn, yan ba dahilan kung bakit wala pa daw printed GAA, sabi ni Kong Sid, tinatago nila. Marahil ho, kaya wala pang printed kopya ng GAA. Dapat to, sabi ni Kong Sid, pagkatapos ng bagong taon, magre-report na ho ang mga mambabata sa Kongreso. Pagdating nila, for the past how many congresses and how many years, pagdating nila, nakapatong na po sa kanilang mga mesa yung printed copy ng GAA. Katangi-tangi po yung ngayong taon. Wala pong printed copy ng GAA na dinatnan yung mga mambabatas pagkatapos po ng kanilang Christmas break. Tama po si Hopya Mani Popcorn. Malamang, wala hong printed copy dahil puno nga ho ng blanco. Paano mo ngayon babalansihin? Paano ka makakapunta sa 6.32 trillion pesos budget for 2025 kung may blanco? Yung kagaya po ng paliwanag ko kanina, pang grade 1 na nga lang ho yung paliwanag ko eh. 1 plus 1 is 2. 2 plus 2 is 4. 4 plus blank, bahala na kayo. Pwedeng 100, 4 plus blank, pwedeng 50, 4 plus blank, pwedeng 6.32 trillion pesos. Ganyan kahenyo sa math ang Executive Department at Legislative Department ng ating pamahalaan ngayon. Mga genius po ito sa math. Si Laila Pag, asa na po ang mga fact-checker? Dapat yan po ang i-fact check ng mga mainstream media. Salamat sa GMA7 at kinuha po nila yung balita. Maraming salamat. Yung SMNI, sumabay yung SMNI. Sila rin ang kauna-unahang naglabas among the mainstream media. Mabuhay kayo, SMNI. At yung isang nagpa-fact check dyan, o yan, i-fact check mo. Total, mahilig ka mag-fact check ng mga gusto mong siraan. O ito, i-fact check mo ito. O. 'Di ba? Yan. O para simpleng-simple, i-fact check mo yung sarili mo. 1 plus 1, 2. 2 plus 2, 4. 4 plus blank, yan. Sige nga, sagutin mo. 4 plus blank, baka sabihin mo 100. Pwede namang 200. Pero pag pina-check mo yan sa mga mambabatas ng miyembro ng Vice-Cam, tama ka kasi pareho kayo ng computation ng math ninyo eh.
'Di ba? Yung numero, lalagyan mo ng blanco, mauuwi ho tayo sa 6.32 trillion pesos unconstitutional budget. KR Alfia 9, meaning to say, lahat po ba na nakapirma dyan, pwede nang ma-impeach even the senators? Hindi po. Yung mga, ang pwede lamang pong i-impeach ay yung Pangulo, yung mga impeachable officers. Yung mga senador at mga kongresistang pumirma dito sa blanco na Vice Cam report na naging basihan at pundasyon ng ating 2025 budget, pwede pong kasuhan niya ng kasong kriminal. Kagaya ng sinasabi po ni Pangulong Duterte kagabi. Meron po siyang sinasabi, nabanggit niya isang kaso specifically, yung falsification of public document. Bakit po falsification? Kasi nga ho blanco eh. Kung sino man ang maglalagay ng amount dito, pwede pong kasuhan dahil wala silang otoridad. Nalagyan ng halaga ito. Kagaya po nung sa NIA, 74.570 something billion pesos and replaced with. Halimbawa po yung secretary ng isang mambabatas ang naglagay ng amount, pwede po siyang kasuhan. Bakit? Wala po siyang karapatan na mag-allocate o mag-appropriate ng kahit isang sentimo mula sa kaban ng bayan nating mga Pilipino. Because not even the President can make appropriation. Ang basihan po natin dyan, malinaw po iyan sa ating saligang batas. Bisitahin po ninyo yung 1987 Constitution, yung Article 6. Bisitahin po ninyo. At nandyan malinaw dyan, ang lahat ng appropriation measure, lalo pa itong ating taunang budget, ay nagmumula at mag-uugat lamang sa House of Representatives. Yung mga binotong kinatawan, hindi yung kanilang empleyado, hindi yung kanilang secretary, hindi yung kanilang technical working group, at lalong hindi yung kanilang mga chief of staff. Hindi po pwede yun. It's a clear abandonment of a solemn and sacred constitutional duty to safeguard our money. Kay Jake Alvarez, pwede po malaman sino-sino ang mga pumirma. Ang nakapirma po sa parte po ng Senado, naririto po yan, ay yung pinuno ng Finance Committee at chairperson, si Senator Grace po. Pagdating naman po sa House of Representatives, ang nakapirma po rito ay si Saldico. Yung pumalit din kay Saldico, itong si Kimbo, nakapirma rin. Itong si Dong Gonzales, nakapirma rin. Yung majority floor leader na si Manix Dalipe, nakapirma rin. At itong si Raul Bongalyon, nakapirma din. Ito po yung mga nakapirma. At hindi nila pwedeng itanggi ang kanilang liability dito. May nag-message po, sino raw po yung nakapirma on the part of the Senate. Nandito po sa aking harapan. Ayoko lang banggitin sapagkat alam naman ninyo, ako ay formal at opisyal ng aplikante ninyo bilang senador. Kung babanggitin ko yung mga pangalan nila rito, baka sabihin sinisiraan ko sila. Subalit ito naman po ay nagsisirculate na. Kayo na po ang magsaliksik, makikita naman ninyo kung sino-sino mga senador ang pumirma dito. At yan ay panugitin natin. Si Annie De Leon Ramos, pwede po ba mahiya naman yung mga pumirma na yan? Wala na nga po silang hiya, Ani Wala silang hiya. Binubudol nila tayo. Imagine ninyo, blanco, yung BICAM report, ito po yung pundasyon ng budget, ng GAB, yung General Appropriations Bill, na kanila pong inaprubahan at sinampa sa tanggapan ng Pangulo. Ito naman, si Bongbong Marcos, talaga pong walang prudence pagdating sa planning, sa programming, sa budgeting at spending. Bakit? Pinirmahan niya ang isang unconstitutional budget. Ito rin tamang mga tanggapan ng Pangulo, hindi rin po nila ginawa yung kanilang trabaho. Hindi po sila nagsagawa ng CSW, yung complete staff work at due diligence. Pinapirma nila, sinabit nila yung kanilang hepe, si Bongbong Marcos, at pinirmahan ang isang unconstitutional, very important piece of legislation. And that is none other than yung General Appropriations Bill na ngayon ay General Appropriations Act na. So dito mo makikita, talagang binubudol tayo. Hindi pwedeng maghugas kamay, mga kababayan, ang executive department dito. Magkakasabwat sila
sa panloloko sa ating mga Pilipino. Magkakasabwat sila sa pambubudol sa ating mga Pilipino. Bago po tayo magpatuloy, nais ko lamang pong pasalamatan din pala ang ating yung nag-interview po sa atin, si Dr. Carl Balita. Marami pong salamat. I have been receiving many encouraging words and reviews doon po sa interview ginawa ninyo kasama ako. Salamat, Dr. Carl Balita. Bisitahin po nyo yung kanyang page dyan sa social media at nandyan pa po yung aking interview. Ganon din yung aking mga nakasama kanina, yung Hugpong Bisaya sa Montalban. Maraming salamat sa inyong napakainit na pagtanggap sa akin dyan kanina, sa Rodriguez Rizal dyan sa Montalban, at sa inyong pag-endorso sa aking aplikasyon bilang senador ninyo ngayong 2025. Kaya po mahalaga na pinag-uusapan natin dito ang aking pong pananaw. Kaya nila blinangko itong mga ito, hindi pa ho sila, walang kabusugan itong mga to eh. Lalaruin nila yung figure kung saan sila maaaring magtambak o mag-imbak nung kanilang pork barrel, yung kanilang unprogrammed appropriation. Nasabi ko na rin po ito sa inyo kahapon, babanggitin ko lang din. Lumalabas na ho, talagang winawalang hiya ang mga Pilipino. Yung ating mga kasamahan na miyembro ng Armed Forces of the Philippines at ganun din po yung sa Philippine National Police, nabanggit ko po ito kahapon sa aking pag-live. Ulitin ko lang, meron pong advisory ang PNP Finance Service na hindi po matutuloy muna yung inyong payout ngayong January sapagkat meron daw pong inaantay pang circular mula sa DBM. Bukod po sa PNP, meron din pong linabas sa pahayag ang AFP. Pakita ko rin ang AFP. Ang sinasabi dito, hindi rin po muna marirelease yung inyong payout sapagkat ang DBM daw po ay finalizing the said budget execution document. Naku po, mag-ingat po kayo. Bubuduli na naman tayo. Ito budget document ito eh. Hindi po libre DBM dito ha. Yung DBM hindi kayo libre dito. Pinapirma ninyo si Bongbong Marcos ng isang dokumentong napakahalaga base sa spurious BICAM report. Spurious po ito. Bakit? Walang amount eh. Bilyong-bilyong piso, walang amount, blanco. Sino ang naglagay nung final amount nito? Sigurado hindi na itong mga mambabatas na nakapirma rito. Tapos na ho ito eh. Ratified na nila yung BICAM report. Eto naman na nakakagalit. Nagra-ratify yung BICAM ng isang report na blanco. Kay Puchoy, may nagsampa na po ba attorney ng kaso sa mga sangkot? Wala pa ho, dahil kalalabas lang po nito kagabi. Ato'y nadiskubre lamang ni Congressman Sid Ungab at kanyang pinag-aralan mabuti bago po kami nakipagpulong kay Pangulong Duterte na isa ring napakahusay na abogado at dating piskal. At nakita niya na wala hong paliwanag na tama rito. Ito'y pambubudol, ito'y illegal, ito ay unconstitutional.